Martial Peak, Kabanata 5461. 10,000 taon ng akumulasyon. Si Chen Tianfei ay lubos na nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Noong araw, bilang second manager ng Scarlet Star, pinuno lamang siya ng isang maliit na puwersa, at kahit na lumaban siya hanggang kamatayan, hindi siya makakakuha ng maraming mapagkukunan ng pagtatanim. Gayunpaman, pagkatapos na sundan si Yang Kai, nakakuha siya ng walang katapusang supply ng cultivation resources, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa 2 grado sa wala pang 1,000 taon, mula sa 4th grade hanggang 6th grade. Kung siya pa ang second manager ng Scarlet Star, paano kaya dumating ang araw na ito? Sa tuwing iniisip niya ang desisyon na ginawa niya noong araw na iyon, pakiramdam ni Chen Tianfei na siya ay matalino. Kung hindi lang siya naging matalino para mag-alok ng loyalty list bago siya pinatay ni Yang Kai at nagkusa na maging alipin niya, matagal na siyang namatay. Bukod dito, sa paglipas ng mga taon, naging maayos ang pakikitungo sa kanya ni Yang Kai, hindi kailanman minamaltrato o tinatrato siyang parang alipin, ngunit mas parang isang subordinate. Isa rin itong pagkakataon na magkaroon ng ganitong Panginoon sa buhay na ito. Sa pagharap sa panunokso ni Yang Kai, ngumiti din si Chen Tianfei at yumoko ng paulit-ulit. Dahil lahat ng ito ay salamat sa patnubay ng Sect Master kung kaya't ang subordinate na ito ay nakamit kung ano ang mayroon siya ngayon. Ang subordinate na ito ay iaalay ang kanyang buhay para mabayaran ang kabutihan ng Sect Master. Tumawa si Yang Kai ngunit hindi ito sineryoso. Si Fatty Fei ay isang duwag na natatakot sa kamatayan. Kung talagang may naranasan siyang krisis, hindi siya maasahan, mas mabuting makinig na lang sa kanya. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras sa pakikipag-usap kay Yang Kai, bumaba si Chen Tianfei at magalang na sumunod sa likod ni Yang Kai, kumikilos na parang subordinate. 2 sinag ng liwanag ang bumaril mula sa ibaba, isang pula at isang itim. Paglapit nila, ang 2 sinag ng liwanag ay binawi at nag-transform na isang lalaki at isang babae na nakasuot ng itim at pulang damit. Master! Nasasabik na sigaw ng batang babae. Nais ding sumigaw ng maliit na bata, ngunit nang ibukan niya ang kanyang bibig, isang daloy ng laway ang umagos. Sinabi ni Yang Kai na masakit ang ulo. Maraming taon na ang nakalipas, bakit hindi mo pa ayusin ang problemang ito? Ang batang lalaki at babae sa kanyang harapan ay walang iba kundi ang Earth Dragon at Scarlet Flood Dragon na inilabas niya mula sa Great Cosmological Realm. Pareho silang may ilang mga bloodline ng Dragon Race, at nang mailabas sila sa Great Cosmological Realm, sila ay nasa anyo ng mga beast at napakalaking laki. Matapos makarating sa Voidland at makatanggap ng patnubay mula kay Bishi, nagkatawang tao sila. Gayunpaman, ang Little Black, ang Earth Dragon, ay may masamang problema. Tumawa lang si Little Black, halatang napakasaya na makitang muli si Yang Kai. Lahat kayo ay naging mas malakas. Naramdaman ni Yang Kai na ang Little Red at Little Black ay maraming beses na mas malakas kaysa dati, halos lahat sila ay nakarating na sa 6th grade Heaven Opening Realm. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting emosyon, mabilis na lumipas ang mga taon. Hinaplos ang kanilang mga ulo, inakay sila ni Yang Kai pababa sa tuktok ng bundok sa ibaba at tumayo sa harap ng matanda bago yumuko. Senior. 8th grade. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bishi. Ang bilis ng cultivation ng Sect Master ay talagang mabilis. Medyo kulang ang lakas ni Chen Tianfei, kaya hindi niya maramdaman ang lakas ni Yang Kai, ngunit si Bishi ay isang veteranong Divine Spirit na umabot na sa level ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master maraming taon na ang nakakaraan. Nang makita ang tunay na lakas ni Yang Kai sa isang sulyap, lihim siyang nabigla. Nang umalis si Yang Kai sa 3,000 mundo, isa pa lang siyang 6th grade. 1,000 taon na lang ang nakalipas, ngunit isa na siyang 8th grade. Sa pagkakaroon ng maraming taon, nakakita siya ng maraming kabataang talento, ngunit wala ni isa sa kanila ang maihahambing kay Yang Kai sa mga tuntunin ng bilis ng paglilinang. Nakatagpo ako ng ilang hindi inaasahang pagkikita. Casual na paliwanag ni Yang Kai, hindi gaanong nagsasalita. Sa kanyang likuran, si Chen Tianfei ay nasasabik na ang kanyang mataba na katawan ay nanginginig. Ang Sect Master ay aktwal na nakalusot sa 8th grade at isang pag-iral sa antas ng Supreme Elder sa alinmang Cave Heaven Paradise. Nagbigay ito sa kanya ng isang pakiramdam ng karangalan. Nang magsalita sila ng ilang salita, lumipad ang 2 pang guhit ng liwanag mula sa kaliwa at kanan, na dumapo sa harap nila, sina Luzu at Momei. Sinundan din ni Luzu si Yang Kai sa Great Cosmological Realm, medyo mas maaga kaysa kay Chen Tianfei. Noong nakaraan, binigyan siya ni Yang Kai ng isang mid-grade world fruit para tumaas ang kanyang grado. Si Momei, sa kabilang banda,
ay ang City Lord ng Dingfang City sa Blood Monster Cave Heaven. Isa siyang cultivator mula sa Dingfang City at naapektuhan ng Great Evolution Blood Scripture's forbidden technique sa maraming henerasyon, na naging dahilan para mahirapan siyang umalis sa Blood Monster Cave Heaven. Nang maglaon, ginamit ni Yang Kai ang Great Evolution Blood Scripture upang alisin ang kanilang mga paghihigpit sa bloodline bago sila ilabas sa Blood Monster Cave Heaven at naging bahagi ng Voidland. Nang umalis si Yang Kai sa taong iyon, si Luzo ay isang 5th grade at si Momei ay isang 6th grade. Ngayon, si Luzo ay isa ring 6th grade habang si Momei ay nakalusot sa 7th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, tulad ni Chen Tianfei, pareho silang naabot ang kanilang mga limitasyon at walang paraan upang mapataas ang kanilang mga marka. Ang dahilan kung bakit pumunta silang dalawa dito ay dahil naramdaman nila ang kakaibang galaw ng 9 Layers Heaven Formation. Nang makita si Yang Kai dito, lahat sila ay nagulat at mabilis na yumuko. Tumango si Yang Kai. Kayo na lang ba ang natitira sa sect? Inaasahan na rin niya ang sitwasyong ito. Ang Cave Heaven Paradise ay mayroon na ngayong second-class force na 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm para lumahok sa labanan, kaya natural na walang pagbubukod ang Voidland. Gayunpaman, nang walisin niya ang kanyang divine sense sa Voidland ngayon, hindi niya naramdaman ang napakaraming aura ng mga master. Ang ilang mga tao sa harap niya ay ang pinakamalakas na master na naiwan. Si Momei, na namamahala sa Voidland, ay sumagot. Ayon sa mga utos mula sa Xuanyuan Cave Heaven, lahat ng mga master ng Voidland's 5th grade at mas mataas ay sumugod sa Spatial Territory Battlefield, naiwan lamang ang iilan sa amin upang bantayan ang sect. Tumango si Yang Kai. Nahulaan na niya ito nang maramdaman niya ang aura ni Soyan sa Spatial Territory Battlefield. Maging si Soyan ay nakapasok na sa larangan ng digmaan, kaya tiyak na hindi na masyadong maraming tao ang natitira sa panig ng Voidland. Bumalik ba ang sect master mula doon? Tanong ni Momei. Maaari mong sabihin iyan. Sagot ni Yang Kai, hindi na nag-abala pang magpaliwanag pa. Kung tutusin, kailangan pa niyang mag-explain. Bumalik ako dito para lang dumaan, may mga bagay na kailangan kong asikasuhin. Kailangan ko pang sumugod sa battlefield. Pagkasabi nito ay ikinaway niya ang kanyang kamay at bumukas ang pinto sa kanyang miniature universe. Sa isang iglap, lumitaw ang mga figure mula sa pinto. May mga lalaki at babae, matanda at bata, ngunit walang pagbubukod, lahat sila ay ang pinakamataas na Emperor Realm na nag-condense ng kanilang Dao Cells. May mga tao pang ang kalalabas lang sa miniature universe at nagpapakita na ng mga senyales ng paglusob. Si Momei at ang iba ay mabilis na naunawaan ang sitwasyon at bahagyang nagulat. Sect Master, ito ay. Lahat sila ay malapit nang makapasok sa Heaven Opening Realm, kaya ipaubaya ko sila sa iyo. Habang nagsasalita si Yang Kai, mahigit 100 tao ang lumabas mula sa pinto, na marami sa kanila ay naglalakad pa rin. Ang mga taong ito ay likas na mga cultivator na naninirahan sa kanyang miniature universe. Noong nakaraan, kapag si Yang Kai ay nasa Blue Sky Pass o Great Evolution Pass, bawat ilang buwan, isang cultivator ang lalabas mula sa kanyang miniature universe at papasok sa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, siya ay tinugis ng Black Ink Clan's Royal Lord at gumugol ng ilang daang taon sa Celestial Phenomenon Sea. Pagkatapos noon, walang tigil siyang nakikipaglaban, kaya paano siya magkakaroon ng oras para harapin ang mga cultivator sa kanyang miniature universe. Sa labas ng mundo, ang labanan ng Primordial Heaven Source Grand Restriction ay 500 taon lamang ang nakalipas. Ngunit para kay Yang Kai, libo-libong taon na ang lumipas. Para sa mga buhay na nilalang sa kanyang miniature universe, iyon ay 10,000 taon. Sa ngayon, ang daloy ng oras ng miniature universe ni Yang Kai ay 7 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Matapos ang napakaraming taon ng akumulasyon, ang bilang ng mga talentong naipon sa Void Continent ay umabot sa isang nakakatakot na bilang. Nakatira sila sa miniature universe ni Yang Kai, at kahit na nilinang nila hanggang sa rurok ng Emperor Realm, hindi pa rin nila magagawang malagpasan ang kanilang mga tanikala at makalusot sa Heaven Opening Realm. Sa loob ng 10,000 taon sa Void World, nagkaroon ng maraming presidents ng Emperor Realm na namamatay sa katandaan. Walang ibang pagpipilian si Yang Kai. Dahil nasa Celestial Phenomenon Sea's Temporal River, hindi niya magawang palayain ang mga taong ito at hayaan silang makapasok sa Heaven Opening Realm. Hanggang ngayon, 10,000 taon ng akumulasyon ay lumitaw na ngayon. Pagkaraan ng isang oras, ang tuktok ng bundok ay napuno ng halos 5,000 tao. Marami sa mga taong ito ay halos hindi kayang sugpuin ang kanilang sariling promotion chi,
at nakikipag-ugnayan sila sa isa't isa, na nagiging sanhi ng pagbabago sa kalangitan. Ang pagsulong sa Heaven Opening Realm ay isang napaka-metikulosong proseso. Kung hindi nila mabilis na paghiwalayin ang mga taong ito, kapag nabalisa ang kanilang mga aura, hindi bababa sa kalahati sa kanila ang mamamatay. Mabilis na inayos ni Momei ang mga Heaven Opening Realm Masters mula sa Voidland na pumunta at tanggapin sila habang inutusan ang mga tao na pumunta sa Treasury para kunin ang Heavenly Yuan Stabilizing Pill para matulungan nila ang mga taong ito na umasenso. Naging abala ang buong Void World habang patuloy na ina-activate ni Bishi ang kapangyarihan ng Array, na nagpapadala ng sunod-sunod na cultivator mula sa Void Dojo patungo sa iba't ibang lokasyon, na naghihiwalay sa kanila. Pagkatapos na sa wakas ay ayusin ang lahat, ang 5,000 mga disipulo ay nagsimulang masira ang kanilang mga huling bottleneck. Hindi na nilayon ni Yang Kai na manatili pa rito. Bumalik siya sa Voidland para dalhin ang libu-libong tao dito para makapasok sa Heaven Opening Realm. Bago siya umalis, ang ekspresyon ni Chen Tianfei ay naging sobrang awkward. Ang mga salita ni Yang Kai na bakit hindi mo ako sundan sa larangan ng digmaan at patayin ang kalaban ay agad na naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Chen Tianfei, at agad siyang tumanggi at sinabi na pinakamahusay na tulungan si Yang Kai na bantayan ang kanyang pundasyon. Paano maihahambing ang pagpatay sa mga kaaway sa larangan ng digmaan sa malayang pamumuhay sa Voidland? Si Chen Tianfei ay isang duwag na natatakot sa kamatayan. Kung hindi dahil dito, hindi sana siya nagkusa na mag-alok ng loyalty list. Tumawa si Yang Kai at hindi siya pinilit, lumingon kay Bishi na may tame time na ekspresyon. Senior, kung ang Voidland ay kikilos, kakailanganin kong si Senior ang mag-aalaga dito. Mataimtim na nagtanong si Bishi. Napakaseryoso ba ng sitwasyon? Umiling si Yang Kai. Kung sakali. Pagkasabi niya nun, pumailan lang siya sa langit at nawala. Ang mga huling salita na sinabi niya kay Bishi ay walang anumang intensyon na magtago ng anuman, na naging dahilan upang mapuno ng pagkabalisa si Chen Tianfei, lihim na umaasa na ang human race ay makakamit ang isang mahusay na tagumpay sa Spatial Territory Battlefield. Kung hindi man, kahit na ang 3,000 mundo na ito ay napakalaki, malamang na hindi na siya mabubuhay ng walang pakialam. Parehong nag-aalala sina Momei at Luzu at nagsimula na silang magplano ng maaga. Malinaw na naramdaman ng mga alagad ng sekta ang abnormalidad sa Voidland. Sa loob ng Fire Spiritual Land, isang binata na nakaborda ang mga damit na sumunod sa likod ng isang batang babae. Ang ganda ng figure ng dalagang ito at ang ganda ng mukha, lalo na ang mga mata na parang tubig sa bukal, tunay na kakaibang kagandahan. Ngumisi ang lalaki at sinabing, Junior Sister Chen, sa kasalukuyang kakayahan ni Senior Brother, halos tiyak na makakalusot ako sa 6th grade sa hinaharap, kaya karapat-dapat ako sa talento ni Junior Sister. Ang aming dalawang pamilya ay may mahabang kasaysayan na magkasama, kaya't ang mga elder ay umaasa na kami ay magiging magkapanalig. Ngayong pareho na tayong nakapasok sa Voidland, natural na dapat tayong tumulong sa isa't isa, kaya bakit hindi mo ako pinapansin ng malamig? Nagbingi-bingihan ang dalaga sa kanyang mga sinabi at tumangala lamang sa langit ng mahabang panahon bago nagtanong. Senior Brother Liu, nararamdaman mo ba na may isang taong malapit ng makalusot? Tumangala din si Senior Brother Liu sa langit. Natural, naramdaman ko ito, ngunit medyo kakaiba, tila higit sa isang tao ang nakalusot. Tumanggo si Junior Sister Chen. Maraming tao. Marshall Peak, Kabanata 5462. 6th grade, 7th grade na produkto. Ang senior brother at junior sister ay nakapasok din sa Voidland sa loob ng halos 100 taon at nagmula sa parehong Great Territory. Ngayon, silang dalawa ay nakarating na sa Emperor Realm at hindi pa nabubuo ang kanilang dawsil. Napakakaraniwan para sa mga taong tulad nila na maging mga disipulo sa Voidland. Ang kasalukuyang ideolohiya ng Voidland ay yakapin ang lahat ng mga ilog at karagatan, dahil upang makapili ng higit pang natatanging mga alagad, kailangang mayroong napakalaking bilang. Ito ay hindi sinasadya ng Voidland, ngunit ang resulta ng isang talakayan sa maraming Cave Heaven Paradise. Matapos sumikat ang Star Boundary, alam ng lahat na ito ang duyan ng Heaven Opening Realm. Ang paglilinang doon ay magpapahintulot sa isa na makuha ang mga benepisyo ng World Tree. Ang mas bata ay, mas mababa ang kanilang paglilinang, mas malaki ang mga benepisyo. Sa ganoong tukso, sino ang hindi magnanais na ipadala ang kanilang mga inapo sa Star Boundary upang tamasahin ang kaluwalhatian ng World Tree? Gayunpaman, ang Star Boundary ay napakalaki lamang. Kung lahat ay magpapadala ng mga tao doon, paano ito matitiis ng Star Boundary? Hindi pa banggitin na ang Cave Heaven Paradise ay nagtayo din ng isang training hall doon,
pinutol ang ilan sa mga teritoryo para sa kanila at pumili ng mga natatanging disipulo mula sa kanilang sariling training hall. Ang iba't ibang Cave Heaven Paradise lamang ang karaniwang naghati ng 30% ng teritoryo ng Star Boundary. Kung ang mga pangalawang class na puwersang iyon ay gustong magpadala ng mga tao muli, sa malaot madali, ang Star Boundary ay mapupuno ng mga tao. Gayunpaman, ang mga benepisyo ng Star Boundary ay kitang-kita, kung sila ay ganap na tatanggi, ito ay mag-uudyok ng galit ng publiko. Sa huli, ang iba't ibang Great Emperors ng Star Boundary ay nakipag-usap sa mga master ng Cave Heaven Paradise, na nagpasya na ito ay mas mahusay na gawin ito kaysa sa ganap na pagharang sa kanila. Binigyan nito ang mga puwersang gustong magpadala ng kanilang mga junior sa Star Boundary ng pagkakataon, na unang pumasok sa Voidland at mapili ng Voidland. Tanging ang pinakamaganda sa kanila ang maaaring pumasok sa Star Boundary upang magtanim. Dahil sa desisyong ito, ang Voidland ay mayroon na ngayong higit sa 300,000 mga disipulo, at ito ang resulta ng maingat na pagpili. Maaaring sabihin na ang kasalukuyang mga disipulo ng Voidland ay karaniwang kasama ang pinakapiling mga talento ng iba't ibang dakilang puwersa sa bawat Great Territory. Si Senior Brother Leo at Junior Sister Chen ay walang pagbubukod, pareho silang mga bihirang henyong cultivator mula sa kani-kanilang pamilya. Saglit na tumangala, tumanggaw si Senior Brother Leo. Napakaraming tao sa Voidland natin ngayon, kaya ano ang kakaiba sa isang taong lumusot? Pero paano sila may kukumpara sa akin? Ang Senior Brother ay isang henyo na lumilitaw isang beses lamang bawat daang taon. Sa pagtingin sa kasalukuyang Voidland, natatakot ako na si Junior Sister ay walang mahanap na mas katangi tangi kaysa sa akin. Casual na sumagot si Junior Sister Chen. Dahil ang mga mas kapansin-pansin ay naipadala na sa Star Boundary. Pakiramdam ni Senior Brother Leo ay parang tinutusok ang kanyang puso sa mga salitang ito. Kaagad, galit niyang sinabi. Junior Sister, huwag mong maliitin si Senior Brother. Maya-maya, pupunta si Senior Brother sa Star Boundary. Sa pangkalahatan, ang mga ipinadala sa Star Boundary ay hindi pa nag-condense ng kanilang dowsil, dahil kung talagang i-condense nila ang kanilang dowsil, huli na para pumunta sa Star Boundary. Kapag nabuo na ang dowsil, ang kinabukasan ng cultivator ay karaniwang maaayos. Sa makatuwid, ang mas maaga ay pumunta sa Star Boundary, mas mabuti. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi nakasalalay sa mga disipulo upang magpasya, ito ay ganap na nakasalalay sa mga elder ng Voidland upang magpasya. Kung ito ay si Senior Brother Leo o Junior Sister Chen, ang pag-condense ng 5th grade dowsil ay hindi isang problema. Itinakda pa ni Senior Brother Leo ang layunin na gawing layunin ang 6th grade dowsil, sa pag-aakalang sa hinaharap ay makakalusot siya sa 6th grade Heaven Opening Realm. Kung maaari talagang i-condense ng isang tao ang isang dowsil para sa isang 6th grade resources, talagang magiging kakaiba ito. Noong nakaraan, kung ito ay ilalagay sa Cave Heaven Paradise, ito ay maituturing na isang elite na disipulo, tulad ni Gupan at ng iba pang nakatagpo niyang kay noong nakaraan. Kahit na sa iba't ibang Cave Heaven Paradise, ang ganitong uri ng talento ay lilito lamang isang beses bawat daang taon, naiilan lamang sa kanila ang lilito sa bawat henerasyon. Natural na may mga kwalifikasyon si Senior Brother Leo para maging mayabang. Dahil sa kanyang kasakiman sa kagandahan ni Junior Sister Chen, gusto niyang makamit ang magagandang bagay sa lalong madaling panahon, kaya sumunod siya sa likod nito at walang tigil na nagdaldal. Gayunpaman, may ibang iniisip si Junior Sister Chen. Siya ay ipinadala sa Voidland, ngunit ang kanyang layunin ay hindi ang Star Boundary. Parehong alam niya at ng Chen family elders na sa kanyang kakayahan, talagang hindi siya kwalipikadong pumunta sa Star Boundary. Ang kanyang layunin ay ang mga henyong disipulo ng Voidland. Kung makakahanap siya ng talentadong manliligaw, mapoprotektahan niya ang kanyang Chen family sa hinaharap. Nitong mga nakaraang taon, ang pamilya Chen ay hindi gaanong namumuhay at dumanas ng maraming paghihirap. Ang bilang ng mga talento sa pamilya ay lumiit at si Junior Sister Chen ay masasabing ang pinakamalaking pag-asa ng Chen family. Dahil sa pagsasaalang-alang na ito, ang saloobin ni Junior Sister Chen kay Senior Brother Leo ay hindi tinanggihan o sinang-ayunan. Kung ang Senior Brother Leo na ito ay makakapag-condense ng dowsil para sa 6th grade resources at direktang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm, hindi magiging problema para sa kanya na tanggapin siya. Gayunpaman, kung may kakayahan o wala si Senior Brother Leo, walang nakakaalam hanggang sa lumabas ang mga resulta. Paanong si Junior Sister Chen ay maglakas loob na tumaya sa kanya ng ganoon kadali?
Tiningnan ni Senior Brother Leo ang side profile ng magandang babae at ang kanyang balingkinitang puting leeg at hindi napigilan ang paglunok ng laway bago pilit na iniwas ang kanyang mga mata at sinabing, "Junior sister, mangyaring huwag mo silang tingnan." Ang mga nananatili sa Voidland, kahit na makapasok sila sa Heaven Opening, nasa 5th grade na sila, kaya ano ang makikita? Nakakuha ng bagong bagay si Senior Brother ilang araw na ang nakakaraan, ito ay napaka-interesante, bakit hindi kita dalhin upang makita ito? Habang mas naiintindihan niya ang iniisip ng junior sister na ito, mas gusto ni Senior Brother Leo na maging intimate sa kanya. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang mahabang alulong ang biglang umalangaw mula sa kaibuturan ng kawalan, na sinundan ng isang malakas na aura. Nagbago ang ekspresyon ni Senior Brother Leo. Paano ito naging napakabilis? Labis ding nagulat si Junior Sister Chen. Ang pagsulong sa Heaven Opening Realm ay isang bagay na syempre, ngunit ito ay palaging magtatagal. Hindi bababa sa 3 hanggang 5 araw, hindi hihigit sa 1 hanggang 2 buwan, o mas matagal pa. Gayunpaman, gaano na ba katagal mula nang naramdaman nilang dalawa ang pambihirang tagumpay ng isang tao? Kaka-break lang nila. Hindi pa niya narinig na may napakabilis na pumasok sa Heaven Opening Realm. Paano nila nalaman na ang mga tao sa loob ng Void Continent ay pinipigilan ang kanilang sarili sa loob ng maraming taon? Dahil nakulong sa miniature universe ni Yang Kai, wala silang paraan para makipag-usap sa isa't isa, hindi magawa ang huling hakbang na iyon. Masasabing karamihan sa 5,000 tao na ito ay isang hakbang na lang mula sa pag-promote. Ngayong pinalaya na sila ni Yang Kai mula sa kanyang miniature universe, natural lang sa kanila na mabilis na makalusot. Itong aura. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Junior Sister Chen. Senior Brother, 6th grade ba ito? Isa lamang siyang Emperor Realm Cultivator, kaya hindi masyadong malinaw ang kanyang perception sa aura ng Heaven Opening Realm Cultivator. Hindi rin niya alam kung ang nakalusot ay 6th grade. Bagamat naisip din ni Senior Brother Leo na ito ay marahil ay 6th grade, tumanggi pa rin siyang aminin ito. Imposible. Ang mga maaaring direktang sumulong sa 6th grade ay naipadala na sa Star Boundary, paano sila mananatili sa Voidland? 5th grade pa lang ito. 1,000 taon na ang nakalilipas, ang pagiging direktang makalusot sa 5th grade ay isang malaking pagpapala para sa anumang puwersa ng pangalawang uri. Tiyak na aayusin sila bilang mga kahalili, at ang mga mapagkukunan ng sekta ay malayang ipagkakaloob. Ngunit ngayon, sa mga salita ni Senior Brother Leo, ang paglusot sa 5th grade ay lamang. Pagkatapos makarating sa Voidland, natural na naging mas malawak ang horizons ng isang tao. Bagamat naramdaman ni Junior Sister Chen na ito ay isang 6th grade, naramdaman din niya na may katuturan ang mga salita ng kanyang senior brother. Ang lahat ng magagandang panla na maaaring direktang sumulong sa 6th grade ay talagang naipadala na sa Star Boundary, kaya paano sila mananatili sa Voidland? Gayunpaman, medyo naguguluhan pa rin siya. Minsan na niyang naramdaman ang aura ng 6th grade Heaven Opening Realm mula kina Elder Lu Zu at Elder Chen Tianfei, na nagbabantay sa Voidland, at mukhang hindi ito gaanong naiiba sa naramdaman niya ngayon. Habang nagsasalita silang dalawa, isa pang malakas na aura ang kumalat mula sa kawalan. Napatulala si Senior Brother Leo. Hindi niya maintindihan ang nangyari ngayong araw. Hindi kaya nagbago ang mga Heavenly Law at naging mas madaling makapasok sa Heaven Opening Realm. Lalong natuwa si Junior Sister Chen. Senior Brother Leo, 6th grade ito, tama ba? Nanatiling matigas ang ulo ni Senior Brother Leo. Hindi, ito ang 5th grade. Tumanggaw si Junior Sister Chen. Ang isa pang aura ay kumalat, malinaw na mas malakas kaysa sa naunang dalawa. Nagningning ang mga mata ni Junior Sister Chen. Ano naman ito? Namumula ang mukha ni Senior Brother Leo. Ano ang tungkol dito? Ano ang tungkol dito? Habang patuloy na nagtatanong si Junior Sister Chen, ang mukha ni Senior Brother Leo ay naging mas pangit, walang ibang gusto kundi ang sumugod sa langit at patayin ang mga nakalusot. Ang mga kakayahan ng mga taong ito ay napakahusay, kaya bakit hindi sila pumunta sa Star Boundary at sa halip ay manatili dito sa Voidland upang itaguyod ang kanilang sarili? Nang makitang lumiwanag ang mga mata ni Junior Sister Chen, naramdaman niyang hindi na nakatakdang makasama ang junior sister niyang ito. Napuno ng kalungkutan ang kanyang puso, tumalikod siya at umalis. Bago pa makapagtanong si Junior Sister Chen, lumingon siya at nakitang nawala na ang kanyang senior brother. Nang makita ang figure ni Senior Brother Leo sa di kalayuan, tumawag siya. Saan pupunta si Senior Brother? Galit na sumigaw si Senior Brother Leo. Babalik sa paglilinang. Ngayon, talagang dumanas siya ng suntok.
Ang mga orihinal na mas mahuhusay kaysa sa kanya ay ipinadala sa Star Boundary, ang mas matangkad ay natagpuan sa mga mas maikli. Sa kasalukuyang Voidland, ang kanyang kakayahan ay isa nga sa pinakamagaling, ngunit kumpara sa mga kasalukuyang bumabagsak sa kalangitan, ano ang halaga niya? Matapos makaranas ng gayong suntok, sa wakas ay natauhan siya. Para sa isang cultivator, ang kanilang sariling lakas ang kanilang pundasyon, at ang kagandahan ay isang hadlang sa kanilang landas ng paglilinang. Paglabas niya sa pag-iisa isang araw, tiyak na luluhod siya sa matamis at kaakit-akit na junior sister na ito. Hindi pinapansin si senior brother Leon na kakaalis lang, kumislap ang magagandang mata ni junior sister Chen habang nakatitig sa langit, tila nakikita ang 9 layers heaven formation at nakikita ang mga heroic figure na lumalabas. Hindi binanggit ang iniisip ni Junior Sister Chen, sa tuktok kung saan nakatira si Bishi, si Mo Mei, Luzo, at Chen Tianfei ay ganap na natulala. Maging si Bishi ay hindi napigil ang manginig, hindi maitago ang pagkabigla sa kanyang puso. 6th grade, 6th grade, 7th grade, 6th grade, 6th grade, 7th grade. Hindi sapat ang lakas ni na Senior Brother Liu at Junior Sister Chen, kaya hindi nila natukoy ang cultivation ng mga nakalusot sa Heaven Opening Realm, ngunit paanong hindi si Mo Mei at ang iba pa. Sa kanilang pangunawa, lahat ng mga na-promote na master na ito ay umabot sa 6th grade o 7th grade, wala sa kanila ang nakaabot sa 5th grade. Laking gulat ng lahat. Iniwan ni Yang Kai ang halos 5,000 tao na ito at hindi gaanong nagsalita, sinabi lamang sa kanila na malapit na silang makapasok sa Heaven Opening Realm. Bagamat nagulat sila na ang Voidland ay magkakaroon ng isa pang batch ng mga henyo, pagkatapos masaksihan ang pag-usbong ng Marshall Dao sa Star Boundary, napakakaunting bagay ang makakapagpakilos sa kanila. Hanggang ngayon, ang bawat isa sa kanila ay nakalusot sa 6th grade at 7th grade Heaven Opening Realm. Halos bawat 10 tao ay may isa sa kanila na pumapasok sa 7th grade, sa madaling salita, 10%. Ito ay hindi lamang isang simpleng 7th grade Heaven Opening Realm, ngunit isang direktang tagumpay sa 7th grade, na may pagkakataon na maging isang 9th grade Supreme Cultivator sa hinaharap. Ang isang direktang 6th grade disciple ay maituturing na elite disciple sa iba't ibang Cave Heaven Paradise at isang direktang 7th grade disciple ang tunay na core disciple. Noong nakaraan, aabutin ng libu-libong taon upang linangin ang gayong talento sa Cave Heaven Paradise. Marshall Peak, Kabanata 5463. Babala ni Dragon Lee Lausan. Ang sinumang cultivator na direktang sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm ay ang pinakamahalagang kayamanan sa iba't ibang Cave Heaven Paradise. Ang kasalukuyang 9th grade Supreme Cultivator ay direktang nakarating sa 7th grade. Si Yang Kai ay nakipag-ugnayan din sa maraming masters mula sa Cave Heaven Paradise, ngunit kahit na sa kanyang karanasan, hindi kasama ang old ancestors mula sa iba't ibang mountain pass, tanging si Luo Tinghe mula sa Yinyang Heaven ang direktang 7th grade. Noong nakaraan, ang Southern Army Regiment Commander ng Yinyang Pass na si Wu Qing, ay dapat ding direktang nakarating sa 7th grade, kung hindi ay hindi niya maabot ang 9th grade at sakupin ang Yinyang Pass. Sa loob ng Cave Heaven Paradise, may ilan na direktang nakarating sa 7th grade, ngunit hindi marami sa kanila. Sa nakalipas na ilang taon, isang grupo ng Supreme Cultivator ang lumabas mula sa Star Boundary, na lahat ay direktang nakarating sa 7th grade, ngunit ito ay ilang sandali lamang mula noon, at ang mga taong ito ay natigil pa rin sa 7th grade. Gayunpaman, iyon ang Star Boundary, isang lugar na may mga benepisyo ng World Tree. Dahil sa kapangyarihan ng World Tree, napakaraming walang katulad na mga henyo ang lumitaw. Ano ang nangyari sa mga taong ibinalik ni Yang Kai? Hindi maiwasan ni Mo Mei na mag-isip, maaaring pumunta si Yang Kai sa Star Boundary at ninakawan ang lahat ng magagandang panla doon. Ngunit hindi na kailangan iyon, hindi papayag ang Cave Heaven Paradise na mangyari ang ganoong bagay. Hindi naging madali para sa kanila na makahanap at magtanim ng ilang magagandang panla, kaya paano nila hahayaan na nakawin sila ni Yang Kai? Higit pa rito, kahit na ang kasalukuyang Star Boundary ay hindi makakalap ng ganoong kalaking puwersa. Hindi 5 o 50, kundi 5,000 tao. Sa mga unang araw, si Mo Mei at ang iba pa ay may ilang pagdududa tungkol sa kung ang 6th grade at 7th grade cultivator ay unang mapopromote, nasusundan ng 4th grade at 5th grade cultivator, ngunit sa tuwing sila ay makakapasok sa Heaven Opening Realm, maglalabas sila ng 6th grade o 7th grade aura. Sa pagkakataong ito, walang nag-alinlangan. Ang 5,000 tao na dinala ni Yang Kai ay halos 5,000 kayamanan na maaaring direktang umakyat sa 6th grade o 7th grade.
Ang ganitong uri ng pambihirang tagumpay ay tumagal ng 2 hanggang 3 buwan, at halos araw-araw, magkakaroon ng ilang dosina o kahit daan-daang mga tagumpay. Ang promosyon ay maayos na nakaayos, at pagkatapos magtanong sa mga unang tao, sa wakas ay naunawaan ni Momei at ng iba pa ang pinagmulan ng mga taong ito. Ang miniature universe ni Yang Kai ay medyo kakaiba, at alam din ni Momei at ng iba pa ang tungkol sa pagkakaroon ng maraming buhay na nilalang. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang grupo ng mga tao ay inilabas mula sa Blood Monster Cave Heaven ng miniature universe ni Yang Kai, ngunit hindi nila maintindihan kung ano ang napaka-espesyal sa miniature universe ni Yang Kai na maaari itong makabuo ng napakaraming halimaw na mga henyo. Ang ganitong grupo ng mga tao ay hindi mas masahol pa kaysa sa mga tao ng Star Boundary na inalagaan sa loob ng libu-libong taon. Halos 5,000 tao, isang kabuoang 500 direktang mga disipulo ng 7th grade, ilan ang lumitaw sa Star Boundary sa mga nakaraang taon. Sa karamihan, mayroon lamang halos 300 sa kanila, hindi man kasing dami ng mga ibinalik ni Yang Kai. Paano nila nalaman na ang Star Boundary ay inalagaan sa loob ng 1,000 taon, at sa pagkakataong ito ay pare-pareho sa labas ng mundo? Gayunpaman, ang miniature universe ni Yang Kai ay gumugol ng 10,000 taon. Kahit na ang teritoryo ng miniature universe ay mas mababa kaysa sa Star Boundary, at ang populasyon nito ay mas mababa kaysa sa Star Boundary, ang akumulasyon ng oras ng miniature universe ni Yang Kai ay ilang dosenang beses na mas malaki. Natural lang na marami siyang naipon. 5,000 6th grade at 7th grade Heaven Opening Realm Masters ang lumitaw sa kawalan, na naging sanhi ng labis na kagalakan ni Momei at ng iba pa. Sa orihinal, mayroong ilang 6th grade at 7th grade sa Voidland, ngunit hindi marami sa kanila. Wala pang 100 ang mga ito, at ang ganitong line-up ay isang bagay na hindi inaasahan ng ordinaryong second-class force na mapantayan. Gayunpaman, dahil nakatanggap sila ng mga utos mula sa Cave Heaven Paradise, lahat sila ay sumugod sa Spatial Territory Battlefield upang lumahok. Sa orihinal, 3 tao lamang ang naiwan upang bantayan ang Voidland, ngunit ngayon na ang lakas ng Voidland ay biglang tumaas, ang mga taong ito ay kailangan lamang na patatagin ang kanilang mga cultivation realms at maaari ring magmadali sa spatial territory upang magbigay ng mga reinforcement. Sa napakaraming tao dito, maaari silang gumanap ng isang mapagpasyang papel sa ilang mga larangan ng digmaan. Dahil sa pagsilang ng ilang libong master ng 6th grade at 7th grade Heaven Opening Realm, naging abala ang Voidland. Kasabay nito, dinala na niyang kay si Jilao San sa Shattered Heaven. 2 beses na niyang binisita ang Shattered Heaven. Sa unang pagpunta niya rito, nakatanggap siya ng balita mula sa Lady Boss na sila Nuroo at pumunta siya para iligtas siya. Sa huli, napilitan siyang pumasok sa 5th grade Heaven Opening Realm sa labas ng Shadowless Cave Heaven. Sa oras na iyon, si Yang Kai ay napuno ng puot sa mapagmataas at malupit na kalikasan ng Cave Heaven Paradise. Bagamat hindi pa siya nakakausap kahit kanino tungkol dito, lihim niyang napagdesisyonan na balang araw, kapag naging sapat na ang kanyang lakas, tiyak na pupunta siya sa Cave Heaven Paradise na iyon at pipiliin sila isa-isa, ipaalam sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng wag na wag mong ibubuli ang mahina. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa Black Ink Battlefield at dahan-daang maunawaan ang lakas ng Black Ink Clan at ang mabubuting intensyon ng Cave Heaven Paradise, ang mga sama ng loob at hinaing na ito ay naging hindi gaanong mahalaga. Marahil ay may ilang makasariling motibo sa likod ng nangyari noon, ngunit at least ang mga taong iyon ay sumunod sa mga patakaran at hindi kumilos ng walang awa. Noong panahong iyon, siya ay isang Peak Emperor Realm lamang habang si Tizing, isang Heaven Opening Realm Cultivator mula sa Myriad Demons Heaven, ay madaling pumatay sa kanya. Isa pa, matagal nang namatay ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang mga personal na sama ng loob ay wala sa harap ng kaligtasan ng kanilang lahi. Kung tatayo si Yang Kai sa posisyon ng Cave Heaven Paradise, malamang na gusto niyang alisin ang nakatagong panganib na ito. Sa pangalawang pagkakataon na dumating siya sa Shattered Heaven, ito ay dahil lamang sa kanyang sariling paglilinang. Na-encounter pa niya ang taong Blood Crow na ito, ngunit sa huli, nahuli siya ng Senior Bright King Heaven at pinigilan sa Bright King Heaven. Pagkatapos, siya ay ipinadala sa Black Ink Battlefield upang makipaglaban sa Black Ink Clan. Sa kanyang ikalawang paglalakbay sa Shattered Heaven, si Yang Kai ay hinabol sa Divine Spirit Ancestral Land ng Bright Sun Divine Monarch at kalaunan ay nakilala siya ng maraming pagkakataon. Pangatlong beses na ito. Hindi pa alam ni Yang Kai na ang Shattered Heaven ay konektado sa pasukan ng Black Ink Battlefield, kaya kung gusto ng mga disipulo mula sa Cave Heaven Paradise na pumasok sa Black Ink Battlefield, kailangan nilang dumaan sa Shattered Heaven. Pagkatapos ng lahat,
Ang landas na tinahak niya patungo sa Black Ink battlefield ay hindi isang tamang daanan, ngunit isang void tunnel sa Black Territory. Wala sa mod si Yang Kai na tangkilikin ang tanawin at sa halip ay nakatuon sa paglalakbay. Pagkalipas ng ilang araw, biglang sumigaw si Ji Laosan, na nakapatong sa kanyang pulso. May aura ng Black Ink strength. Sa nakalipas na ilang araw, hindi nagbago si Ji Laosan at kumapit lang sa kamay ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ni Yang Kai ay mabilis, kaya mas madali para sa kanya na kumilos. Dati, nakaranas siya ng malaking pinsala noong nasa no return pass siya, kaya noong nagmamadaling bumalik si Yang Kai, nagpapahinga rin siya. Sa sandaling ito, bigla siyang nagsalita, na ikinagulat ni Yang Kai at napatigil siya. Bakit may aura ng Black Ink strength? Hindi ito ang Black Ink battlefield, at hindi rin ang spatial territory, kaya saan nanggaling ang Black Ink strength aura na ito? Ang unang reaksyon ni Yang Kai ay ang spatial territory ay bumagsak din at ang Black Ink clan ay sumalakay sa Shattered Heaven, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng ilang sandali, napagtanto niya na hindi ito dapat ang mangyari. Kung ang Black Ink clan ay talagang nakalusot sa spatial territory, ang panig ng Shattered Heaven ay tiyak na nasa estado ng kaguluhan, kaya paano ito magiging napakapayapa? Kaagad pagkatapos, natarante siya. Hindi niya naramdaman ang aura ng Black Ink strength, kaya paano ito naramdaman ni Ji Laosan? Pagkatapos itanong ang mga tanong na ito, sinabi ni Ji Laosan. Tulad ng alam mo, ang Dragon at Phoenix clan ang namuno sa Northern Pass sa buong taon, kaya wala silang gagawin buong araw. Maliban sa pagtulog at paglilinang, hindi man lang sila madaling umalis sa No-Return Pass, kaya medyo naiinip sila. Ilang henerasyon ang nakalipas, may ilang Dragon Race seniors na wala ng magandang gawin, kaya gumawa sila ng secret technique na humiram ng kapangyarihan ng Divine Spirit para subaybayan ang Black Ink strength. Gayunpaman, ang secret technique na ito ay walang silbi, kaya ang mga Divine Spirit ay tamad na linangin ito, kaya inimbak na lang nila ito hanggang sa salakayin ng Black Ink clan ang No-Return Pass. Noon ko lang sinimulan itong linangin. Naramdaman mo ang pagkakaroon ng Black Ink strength? Seryosong tanong ni Yang Kai. Tumanggo si Ji Laosan. Oo, isang napakaliit na reaksyon. Gustong tanungin ni Yang Kai kung nagkamali ba siya, ngunit sa pagiging seryoso ni Ji Laosan, hindi naglakas loob na kumilos si Yang Kai nang walang ingat. Maaaring hindi alam ng iba ang mga panganib ng Black Ink strength, ngunit alam na alam ni Yang Kai. Masasabing ang Black Ink strength ay isang perpektong halimbawa kung paano ang isang spark ay maaaring magsunog ng isang prairie. Hanggat mayroong kahit kaunting bakas ng Black Ink strength, maaari nitong banta ang kaligtasan ng isang buong Great Territory. Saang direksyon? Tanong ni Yang Kai. Ang maliit na dragon ay winalis ang buntot nito at itinuro pasulong, na naging sanhi ng agarang pagtakas ni Yang Kai. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang lumulutang na kontinente. Sa isang sulyap, makikita nila na may mga bakas ng labanan dito, ngunit sa paghusga mula sa mga bakas, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ay hindi maliit, at ang isa sa kanila ay tila mabilis na napasuko. Ilang beses pang hinanap ni Yang Kai ang lumulutang na kontinente ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Ji Laosan. Higit sa kalahating araw ang nakalipas, may bakas ng Black Ink strength dito. Ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at ipinadala ang kanyang divine sense. Ilang sandali pa, nagbago ang ekspresyon niya at naging sobrang solemn na. Gaya nga ng sinabi ni Ji Laosan, may nakita siyang bakas ng Black Ink strength sa nakapalibot na walang laman, at ito ay napakahina, halos balewala. Gayunpaman, pagkatapos makipaglaban sa Black Ink clan sa napakaraming taon, masyadong pamilyar si Yang Kai sa Black Ink strength. Hindi niya maiwasang maramdaman na manhid ang kanyang anit. Paano magkakaroon ng Black Ink strength sa Shattered Heaven? May Black Ink clan ba dito? Marahil ay hindi ang Black Ink clan kundi Black Ink disciple. Ang Black Ink strength ay nawala noon, kaya halatang may gumamit nito. Kasama ang mga bakas ng labanan na natagpuan niya sa lumulutang na kontinente, malaki ang posibilidad na ang isa sa Black Ink clan o Black Ink disciple ay gumawa ng aksyon upang baguhin ang iba. Pagkatapos ng kalahating araw, hindi na masyadong lumayo ang Black Ink clan o Black Ink disciple, kaya mabilis na hinanap ni Yang Kai ang paligid. Makalipas ang kalahating araw, sa labas ng isang spirit province, tumangala si Yang Kai. Sa Shattered Heaven, walang kulang sa Spirit Province na may mga cultivator na nagtitipon doon. Bagamat malupit ang kapaligiran ng Shattered Heaven, dahil sa espesyal na kapaligiran dito, maraming pagkakataon, kaya't nakaakit ito ng maraming adventurous cultivator. Mayroon ding mga traidor na nakagawa ng mga krimen sa iba't ibang Great Territory,
o mga traidor na iniwan ang kanilang mga amo, na lahat ay pumunta sa Shattered Heaven upang mabuhay. Pagkatapos ng 10,000 taon ng akumulasyon, ang ilang mga lugar sa Shattered Heaven ay hindi gaanong maunlad at masigla kaysa sa ibang Great Territory. Gayunpaman, iba ang Shattered Heaven sa ordinaryong Great Territory. Ang pamana ng kapangyarihan dito ay hindi batay sa katayuan ng isang sekta o isang pamilya, ngunit sa halip ay batay sa hindi mabilang na puwersa ng iba't ibang laki. Ang mga nakatayo sa itaas ay natural na ang 8th grade Divine Monarch tulad ng Bright Sun. Ang Spirit Province na nasa harapan niya ay teritoryo ng isa sa mga puwersang ito, ngunit hindi pamilyar si Yang Kai sa Shattered Heaven, kaya natural na hindi niya alam kung saang puwersa kabilang ang lugar na ito. Gayunpaman, sa sandaling dumating sila dito, muling nagbigay ng babala si Ji Laosan, na ipinaalam kay Yang Kai na mayroong aura ng Black Ink Strength sa Spirit Province. Sa katunayan, hindi nagtagal, may nag-activate din ng aura na ito. Pagkatapos ng tahimik na pagmamasid saglit, lumipad si Yang Kai patungo sa Spirit Province. Martial Peak, Kabanata 5464. Tianluo Envoy. Sa gitna ng Spirit Province, mayroong isang lungsod, ang pinakamaunlad na lugar din sa Spirit Province. Maraming mga cultivator ang natipon dito, ngunit ang divine sense ni Yang Kai ay dumaan sa kanila at walang nakitang high-grade Heaven Opening Realm cultivator. Bagamat maraming tao dito, ang pinakamalakas ay iilan lamang sa 6th grade Heaven Opening Realm cultivator. Bagamat nararamdaman ni Ji Laosan ang aura ng Black Ink Strength sa Spirit Province, hindi niya alam kung nasaan ito. Hindi mapigilan ni Yang Kai na medyo awkward. Paano niya hahanapin ang pinagmulan nitong Black Ink Strength? Ang sigurado ay walang Black Ink Clan dito. Kung talagang mayroong Black Ink Clan na nagtatago dito, sa kanyang kasalukuyang 8th grade Heaven Opening Realm cultivation, makikita niya sila sa isang sulyap. Dahil walang Black Ink Clan, ito ay ang Black Ink Dizekpal. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Black Ink Dizekpal ay hindi naiiba sa isang normal na tao, maliban kung ginamit niya ang kanyang Black Ink Strength upang ilantad ang kanyang tunay na kalikasan. Hindi niya basta-basta masusuri ang lahat ng nasa Spirit Province, sayang ang oras. Lalong naging curious si Yang Kai kung bakit may Black Ink Dizekpal ang Shattered Heaven. Dahil may mga Black Ink Dizekpal, dapat mayroong source ng Black Ink Strength. Nasaan ang source na ito? Sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam siya ng pagkabalisa, na para bang may malaking mangyayari. Habang iniisip niya kung paano mahahanap ang nakatagong Black Ink Dizekpal, dalawa pang guhit ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Ang aura ng taong ito ay puno ng sigla at tila walang intensyon na itago ang kanyang paglilinang. Bukod dito, lahat sila ay mga 6th grade Heaven Opening Realm Master. Hindi banggitin ang Shattered Heaven, kahit nasa 3,000 mundo, ang 6th grade ay master pa rin. Sa isang iglap, nabaling ang atensyon ng lahat sa dalawang bahid ng liwanag. Huminto ang daloy ng liwanag sa himpapawid, at nang mawala ang liwanag, lumitaw ang isang lalaki at isang babae. Sa sandaling makita nila ang lalaki at babae na ito, ang lahat ng kanilang mga mata ay lumiwanag habang sila ay palihim na pinupuri sa kanilang mga puso. Pambihira ang gwapo ng lalaki, at natural na kagandahan din ang babae. Nakatayo ng magkasama, silang dalawa ay lubhang kaakit-akit. Maraming masasamang tao sa Shattered Heaven, at sa isang iglap, marami sa kanila ang nakatitig sa magandang figure ng dalaga, palihim na nilulunok ang kanilang laway. Kung kaya nilang magpalipas ng gabi sa ganoong kagandahan, mamatay man sila, sulit ito. Halatang sanay na ang babae sa ganoong titig at malamig lang namumuso. Ang lalaki, sa kabilang banda, ay napuno ng galit habang palihim niyang ipinadala ang kanyang divine sense, na naging dahilan upang mapaungol ng malungkot ang ilang 4th grade at 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Matapos turuan ng leksyon ang mga lecture na ito, sumigaw ang lalaki. Naglabas ng utos ang Heavenly Net Divine Monarch. Sino ang namamahala sa Spirit Province na ito? Mabilis na dumating at tanggapin ang utos na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, ang maraming cultivator sa Spirit Province ay namutla, at ang mga nakatitig sa babaeng may matako na mga mata ay mabilis na ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi nang ahas na tumingin muli. Walang alinlangan, ang reputasyon ng Heavenly Net Divine Monarch ay masyadong malaki. Sa buong Shattered Heaven, mayroon lamang 3 Divine Monarch, ibig sabihin, 3 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Si Bright Sun, na humabol kay Yang Kai, ay isa sa kanila, habang ang dalawa pa ay Heavenly Net at Withered Flame. Ang 3 ito ay tumakbo sa Shattered Heaven para magtago dahil ayaw nilang kontrolin ng Cave Heaven Paradise.
Matapos magtago ng 10,000 taon, unti-unti na nilang narating ang 7th grade at 8th grade. Ang mga cultivator na naninirahan sa Shattered Heaven ay maaari pa ring kumilos ng walang galang sa Cave Heaven and Paradises, ngunit hinding-hindi sila mangangahas na magpakita ng anumang kawalang galang sa tatlong Divine Monarchs. Ang kapaligiran ng Shattered Heaven ay malupit at ang lupain ay magulo. Kung nasaktan nila ang isang disipulo ng Cave Heaven Paradise, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na mabuhay, ngunit kung sila ay target ng tatlong Divine Monarchs, tiyak na mamamatay sila. Sa buong Shattered Heaven, ang tatlong Divine Monarch ang namamahala. Ang pares ng Golden Boy at Jade Girl na ito ay dumating na may utos ng Heavenly Net Divine Monarch, kaya halatang galing sila sa Heavenly Net Palace. Bukod dito, ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay napakalakas kahit sa Heavenly Net Palace, marahil kahit isang direktang disipulo ng Heavenly Net Divine Monarch. Sa ganoong koneksyon, kahit na ang pinakawalang batas na mga tao sa Spirit Province ay hindi mangangahas na baliwalain sila. Sa isang utos, isang figure ang lumipad palabas mula sa isang malaking bulwagan sa gitna ng Spirit Province. Isa itong 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Ang taong ito ay hindi mukhang isang cultivator, ngunit sa halip ay isang mayamang lokal. Bilog ang mukha niya at may ngiti sa kanyang mukha habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao at yumoko mula sa malayo. Binabati ni Qin Chuan ang dalawang sugo. Patawarin mo siya sa hindi niya pagtanggap sa iyo. Bagamat pareho silang 6th grade, ang Qin Chuan na ito ay pinuno lamang ng isang spirit province, kaya sa katayuan, natural na hindi siya maikukumpara sa dalawang subordinate ng Heavenly Net Divine Monarch, kaya sa sandaling lumitaw siya agad na ibinaba ang kanyang kinatatayuan. Bahagyang tumango ang lalaki. Kaya si Brother Qin Chuan ang namamahala dito. Kaming senior brother at junior sister ay matagal nang hindi umaalis sa Heavenly Net Palace, kaya wala kaming alam tungkol dito. Sa tono niya ay parang magkakilala na silang dalawa, pero kahit kilala nila ang isa't isa, kapag nagsalita ang lalaki ay ang yabang pa rin niya gaya ng dati. Halata namang hindi malalim ang kanilang pagkakaibigan. Si Brother Wu ay nagbibiro, ang magaspang na lugar na ito ay likas na hindi maihahambing sa Heavenly Net Palace. Iniisip ko kung anong utos ang dala ni Brother Wu mula sa Divine Monarch. Magalang na tanong ni Qin Chuan. Sa pagsasalita tungkol sa tamang negosyo, ang lalaking may apelyidong Wu ay hindi nag-abalang makipagpalitan ng kasiyahan at agad na kumuha ng Jade Slip at sumigaw. Sa utos ng aking Panginoon, ang Qin Chuan ng Spirit Province ay kailangang magtipon ng hindi bababa sa 200 5th grade Heaven Opening Cultivator. At magtungo sa itinalagang lokasyon sa loob ng 3 buwan. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Qin Chuan habang kinuha niya ang Jade Slip at maingat na sinuri ito. Matapos kumpirmahin na ito nga ang utos ng Heavenly Net, lumitaw ang isang naguguluhan na tingin sa kanyang mukha. Brother Wu, nagpaplano ba ang Heavenly Net Palace na magsimula ng digmaan kasama ang dalawa pang puwersa? Ang tatlong Divine Monarch ay naghiwalay sa Shattered Heaven, kaya natural na imposible para sa kanila na manatiling ligtas. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, nagkaroon ng maraming maduming away sa pagitan nila, ngunit karamihan sa kanila ay maliliit na sagupaan na hindi na dapat banggitin. Sa pagkakataong ito, ang mga aksyon ng Heavenly Net Divine Monarch ay malinaw na hindi isang maliit na bagay. Kailangang malaman ng isa na bagamat maraming cultivator ang naninirahan sa Shattered Heaven, hindi marami ang nasa itaas ng 5th grade. Mayroon lamang ilang 6th grade at ilang 5th grade cultivator, ngunit ang Heavenly Net Divine Monarch ay humingi ng 200 tao ng sabay-sabay, nakatumbas ng pagkuha ng kalahati ng kayamanan ng buong Spirit Province. Paanong hindi mabigla si Qin Chuan? Ang lalaking may apelyidong Wu ay umiling lamang at biglang tumingin sa paligid bago sinabing, Brother Qin Chuan, kung ako sa iyo, isasara ko muna ang array. Kung ito ay isang sandali mamaya, natatakot ako na hindi ka makakalap ng 200 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Dapat mong malaman kung ano ang kahihinatnan kung hindi mo sinunod ang utos ng aking master. Saglit na natigilan si Qin Chuan bago ibinaling ang tingin sa paligid, halos mangulo ang ilong niya sa galit. Gayunpaman, may ilang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator na naninirahan sa Spirit Province na nakikinig sa utos ng lalaking nagngangalang Wu. Upang maiwasang ipatawag ni Qin Chuan, mabilis silang tumakas mula sa lugar na ito. Marami sa kanila ay dumaan lamang sa lugar na ito o pansamantalang tumigil dito upang makipagkalakalan sa iba. Kung sila ay nahuli ni Qin Chuan, hindi ba sila madadami? Sa ilang mga tao na nangunguna, mas maraming mga cultivator ng 5th grade ang tumakas. Sa maikling panahon lamang, 12 ng mga cultivator ng 5th grade ang umalis na.
Galit na galit si Qin Chuan at sumigaw. Buksan ang porma sayon. Kung may manggahas na umalis sa lugar na ito, patayin sila ng walang awa. Pagkasabi nito, lumipad siya sa langit, pinigilan ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator na aalis na, at sumuntok. Medyo malas din ang 5th grade Heaven Opening Realm. Bago pa niya maipagtanggol ang sarili, sinuntok na siya ni Qin Chuan sa mukha. Para mapatay ang manok para bigyan ng babala ang unggoy, hindi napigilan ni Qin Chuan kahit kaunti. Isang full-powered strike mula sa 6th grade Heaven Opening Realm, paano ito makakayanan ng isang 5th grade cultivator? Ang suntok na ito ay direktang nabasag ang ulo ng 5th grade Heaven Opening Realm cultivator, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo mula sa kanyang leeg habang ang kanyang walang ulo na bangkay ay nahulog sa lupa. Imposibleng mangyari ang ganoong bagay sa alinman sa 3,000 mundo Great Territory, ngunit sa lawless land na tulad nitong Shattered Heaven, napakaraming kaso ng mga tao na nagpapatayan. Nang makitang pinatay ni Qin Chuan ang isang 6th grade, ang natitirang mga cultivator ay hindi na nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, lahat sila ay lumiit ang kanilang mga leeg at naging parang mga pugo sa taglamig. Sa isang malakas na dagandong, ang mahusay na hanay na sumasaklaw sa buong Spirit Province ay nagsara at tinatakan ang labas ng mundo. Kung walang pahintulot ni Qin Chuan, walang sino man ang madaling umalis. Bagamat maraming cultivator ang natarante sa harap ng biglaang pagbabagong ito, walang pakialam si Qin Chuan sa kanila. Tumingin lang siya sa mga tao mula sa Heavenly Net Palace at nagtanong. Brother Wu, ano ba talaga ang nangyari? Umiling ang lalaking nagngangalang Wu at hindi umimik. Hindi ito dapat ipagmalaki, kaya paano niya ito basta-basta nabanggit? Naging balisa si Qin Chuan at sinabing may pagsusumamo na tingin. Brother Wu, bakit hindi ka pumasok sa loob at maupo upang ang Qin na ito ay gumanap bilang isang host? Bagamat may kakulangan ng mga supply sa Spirit Province na ito, mayroong isang espesyal na produkto na tinatawag na Jade Spirit Fruit. Ito ang pinakamatamis at masarap. Siguradong mahaba at nakakapagod ang paglalakbay ninyong magkakapatid, kaya hindi pa huli ang lahat para magpahinga kayo rito at mapawi ang inyong uhaw. Ang kanyang mga salita ay hindi walang dahilan. Ang tinatawag na Jade Spirit Fruit ay talagang isang lokal na specialty ng lugar na ito at hindi masyadong kapaki-pakinabang. Gayunpaman, sa mga babaeng cultivator, may epekto ito sa pagpapanatili ng kanilang kabataan. Gayunpaman, ang ani ng prutas na ito ay napakaliit at kapag ito ay lumitaw, ito ay mabilis na mahahati. Naitago rin ni Qin Chuan ang ilan sa kanyang mga personal na gamit dahil siya ang namamahala sa Spirit Province. Wala siyang gaanong pakikipagkaibigan sa lalaking may apelyidong Wu, kaya't ang kabilang partido ay ayaw magsalita ng labis sa kanya, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang tahakin ang landas na ito, umaasa na ang Jade Spirit Fruit ay magagalaw ang mga babae sa tabi niya. Oo nga, nang marinig niya ang mga salitang Jade Spirit Fruit, bahagyang lumiwanag ang mga mata ng babae, na kanina pa nilalamig. Bilang isang disipulo ng Heavenly Net, natural na narinig niya ang Jade Spirit Fruit, ngunit sa tuwing ibibigay ang mga prutas na ito sa Heavenly Net Palace, ipapamahagi ang mga ito sa mga asawa ng kanyang master, kaya paano niya makukuha ang mga ito? Ang mga kababaihan ay palaging nagmamalasakit sa kanilang hitsura. Bagamat naabot na nila ang 6th grade Heaven Opening Realm at hindi pa luma ang kanilang mga anyo, gusto pa rin nilang manatiling kabataan magpakailanman. Hindi siya umimik at pasimpleng nakatitig sa kanyang senior brother. Pagkatapos ng maraming taon na magkasama, paanong hindi maintindihan ng senior brother na ito ang kasalukuyang estado ng kanyang junior sister? Walang kwenta ang palihim na pagkaantala ng sandali, kaya agad siyang tumango at sinabing, "Tama ka, magpahinga muna tayo saglit bago umalis." Tuwang-tuwa si Qin Chuan at mabilis na iniabot ang kanyang kamay. Pakiusap, sa ganitong paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, pinangunahan ni Qin Chuan ang dalawa mula sa Heavenly Net Palace papunta sa main hall at umupo sa kanilang mga upuan. Ang lalaking may apelyidong Wu ay nag-iisip pa rin kung paano siya dapat tumugon kung ibinalita ni Qin Chuan ang bagay na ito ngayon lang. Pagkatapos ng lahat, normal para sa isa na maging malambot pagkatapos makatanggap ng benepisyo. Kung ang kanyang junior sister ay nakatanggap ng mga benepisyo mula kay Qin Chuan, walang paraan na hindi niya ito mapapansin. Gayunpaman, pagkaupo, hindi nagsalita si Qin Chuan at basta-basta na lang siyang nakipag-chat sa kanya. Ang lalaking may apelyidong Wu ay lubos na nasisiyahan, pakiramdam na si Qin Chuan ay isang mabuting tao at hindi maiwasang mag-isip ng mataas sa kanya. Maya-maya, dumating ang isang katulong na may dalang isang plato ng mga spirit fruit, bawat isa sa kanila ay kasing laki ng kamao, translucent at mabango. Ang babae mula sa Heavenly Net Palace ay tumitig sa Jade Spirit Fruit saglit.
Nang makita ang hitsura ng mga prutas na ito, nagustuhan niya ang mga ito, kaya paano niya natitiis na kainin ang mga ito ngayon. Nang malapit na niyang itabi ang mga ito, biglang lumingon si Qin Chuan at sinabing, kanina lang napitis ang prutas na ito, kaya dapat mong kunin ito kaagad. Saka lamang ito magkakaroon ng pinakamahusay na epekto.